Hello guys, kumusta? Okay, so meron tayong follower sa Facebook page. Nag-request siya na kung paano raw mag-Xerox ng mabilis at ng maramihan dito sa ating L3210 na printer. Okay, so dito kasi sa basis experience ko sa aking L3210, hindi ka makakapag-Xerox ng mabilis ng maramihan. Okay, so paputol-putol yan. May time na 5 beses mabilis, tapos sunod niyan mabagal na, nagpo-pause yan, kumbaga pa nag-charge, kumbaga. So na-experience yan ng ating mga merong L3210. So papakita ko yung diskarte ko kung paano mag-Xerox ng maramihan na mabilis-bilis. Okay, so gagawa tayo ng sample. So ito yung sample natin. Yan, so ito yung sample. Kunyari, ito yung ipapa-Xerox ng ating customer na marami. Okay? So ganitong paraan, makapag-Xerox ka ng mabilis ng colored or black and white. Okay, so gagawa tayo ng sample. So ang ginagawa ko dito guys, para makapag-Xerox tayo ng maramihan, ginagawa ko dyan, ito yung way ko depende na lang sa inyo. Itong gagawin kong video na tutorial ay simple tips lang, depende kung susundin nyo or kung gagawin nyo, di ba? Malay nyo, kailangan nyo rin ng ganitong pamaraan para mapabilis yung pag-Xerox nyo. Okay, so gagawin natin dyan, ipapasok natin dyan yung papel na ipapa-Xerox ng customer natin. Okay, tapos dito pupunta tayo sa ating computer. So i-click lang natin yung Epson Scan 2. Yan, so tama guys. So gagawin natin dyan, i-scan muna natin yung ipapa-Xerox sa atin ng customer natin, kasi same lang din naman yun ang ano lang natin doon para mas mabilis yung ating pag-Xerox, kasi mamaya ay sabay-sabay yung customer natin, di ba? So ang goal natin diyan, makapag-print at makapag-Xerox tayo ng mabilis. Okay, so dito kailangan nyo to i-download. Kung wala ka nito, pwede mo siya i-download sa Google kung Epson yung printer mo. Okay, so Epson Scan 2. So may mga settings yan. Sa akin, hindi ko na binago tulad niyan. Yung resolution niya ay 300 dpi. Okay na sa akin. So gagawin natin dyan, yung format niya naka PNG. Ayan. Tapos gawa ka na lang ng sarili mong folder para mabilis mo makita yung in-scan mo. Okay, so yun lang naman yung diskarte dyan. So i-scan mo yan. Ayan. So i-scan natin yan guys. Okay, sa ganito kasing pamamaraan, mas napapabilis yung pag-Xerox ko, lalo yung pag maramihan. Yung mga estudyante, gusto nila yung marami at mabilis, di ba? Lalo pag pila-pila. Okay, so scan mo lang yan, ganyan. Ayan. So kailangan natin makuha yung image ng ating ipapa-Xerox ng ating customer. Okay, so ganitong paraan lang para mas mabilis. Okay, so ayan. So dito, pagkatapos mo siyang i-scan, punta ka dun sa Microsoft or Photoshop, kung ano man yung gamit mo. Gawin mo dyan, set mo yung size ng papel. Syempre, napaka-importante yan. Dapat naka-A4 yan. Okay, kung legal naman, kung letter naman, naka-letter yan. Kung legal size, naka-legal yan. So, punta tayo sa A4 size kasi yan ang ginagamit ko. So, gawin mo dyan, insert mo lang yung in-scan mo, di ba? Yan. So, resize mo lang yan, palakihin mo. Ito yung ginagawa ko guys na pamaraan para mas mabilis yung Xerox ng marami, yung maramihan. Isang piraso lang to sa isang piraso. Yung usapan natin isang piraso. Kasi mayroong time dyan na iba-ibang papel ang gagamitin. Pero depende kung ano yung gusto mong way. Kung paisa-isa, kasi yung L3210 talaga natin, mabagal yan pa nagse-Xerox. Okay, yun yung niya. Yun yung sakit niya, kumbaga. Hindi naman sakit. Ayan. So dito, pag na-size mo na siya, ang gawin mo dyan, ipiprint na natin yan. Yan. So pwede mo siyang gawing gray. So click natin yung gray para may sample tayo. Ayan. So print lang natin.
para may sample. Dito sa pag-print natin, pwede mo siya isit ng mas marami. Kung ilan yung piraso yung gusto mo. Kung ilang piraso yung request ng ating customer. Okay? Ayan. So mag-print pa tayo ng isang sample, yung colored naman. Ayan. Okay? Set tayo ng isa pa. Set natin ng colored. Standard lang. So dito, pwede ka maglagay kung ilang piraso. Ayan. Set mo kung 30 pieces. Pwede mo siya ilagay, di ba? Ayan. Tapos set mo na siya kung colored or black and white. Black and white lang para parang Xerox din naman siya. Okay? So click lang natin yan. Yan. So ito yung na-print natin kanina. Diba? Ayan, no? Yan. Tapos kukunin natin yung pangalawang ni-print natin na colored naman. Okay? So hintay lang natin sa mag-print. So ito yung ni-print natin na colored. Ayan. So dito, depende sa inyo kung ilang piraso gusto ng customer. Isang click lang, kumbaga, para mas mabilis ka makapag-Xerox or print. Ayan o, ito yung original. Ayan. So wala nang pagbabago. Ayan, medyo light lang ito. Di ba? Kasi yung original. So, in-scan natin. So, yan yung mga na-scan natin, na pinirit natin. Na-assume natin na Xerox siya. Okay? So, ito lang yung mga way para mas mabilis makapag Xerox. Kasi dito ginagawa ko, pag yung customer ay meron siyang isang peraso or dalawa, ini-scan ko muna. Saka ko siya piniprint ng maramihan kung ilang gusto niya. Okay? So, ito yung pamamaraan ko lang. So depende yan, kanya-kanyang diskarte lang. Kasi sa L3210, hindi ka makapag-Xerox ng mabilis. Okay, so matagal yan. So ganito yung ginagawa kong diskarte. Scan, print mo lang ng light, parang Xerox din yung kalalabasan. Okay? So comment lang sa mga iba pang pamamaraan kung paano mag-Xerox na mabilis dito sa ating L3210. So ito yung sinishare ko, ito lang yung ginagawa ko. Okay? Ayan.